Ang milagrong kuwento ng pamilya, sa gitna ng dalawang bansa, ang tagumpay ng isang henyas na Monggol sa Pilipinas. Bakit pinili niya ang bansang tinatawag na Pilipinas, isang lupain na may pangako ng 600,000 piso sa hinaharap? Ang desisyon ng henyas na dalaga na nagtapos bilang valedictorian ng pinakamataas na unibersidad ng Mongolia ay ikinagulat ng buong bansa. Tinanggihan niya ang lahat ng matatamis na alok mula sa China at Russia, at sa halip, sinuong niya ang mapanganib na biyahe patungo sa isang maliit, malaking pabrika sa isang masikip na bahagi ng Pilipinas. Baliw siya. Hayaan mo siyang maghugas ng pinggan habang buhay. Ang malamig na pagtawa mula sa kanyang mga kakilala at ang deklarasyon ng kanyang minamahal na ama na itinakwil siya. Gayunpaman, hinawakan niya ng mahigpit ang perang pinagbentahan ng kanyang ama ng 100 tupa, ang tanging yaman ng pamilya, at naglakbay ng mag-isa sa karagatan. Paano niya nalampasan ang pinakamababang buhay na punong-puno ng diskriminasyon at mga balakid sa wika, at naging isang ehekutibo sa isang malaking korporasyon, upang mapunasan ang luha ng kanyang ama makalipas ang 5 taon. Ito ay hindi lamang isang kuwento ng tagumpay. Ito ay isang milagrong kuwento na naglalarawan ng kapangyarihan ng bansang Pilipinas na buhayin ang isang taong nawawalan ng pag-asa at ang katatagan ng ugnayan ng magulang at anak na lumalampas sa hangganan ng mga bansa. Ang Pilipinas ay ang bansa ng pagkakataon. Ang milagrong kuwento ng isang Monggol na manggagawa sa pabrika na naging mananaliksik sa isang malaking korporasyon sa Pilipinas. Nabaliw na ba ang aking anak? Bakit niya tinatalikuran ang kanyang pinangakuan na kinabukasan para magpakahirap sa Pilipinas? Ang aking ama ay naglulupasay sa aming patio, umiiyak ng malakas. Inakala niya na ako ay sinaniban ng masamang espiritu dahil pinili ko ang Pilipinas kaysa sa pinakamahusay na paaralan sa Russia o China. Sa huli, ipinagbili niya ang 100 tupa na pinalaki niya at iniabot sa akin ang pera na hinaluan ng kanyang luha ng dugo. Umalis ka. Kung maging bigo ka at mamatay sa lansangan, huwag na huwag kang magpapakita sa aking harapan kailanman. Nang ang anak na pinalayas ay bumalik sa kanyang bayan 5 taon pagkatapos, nakasuot ng formal na kasuotan, ano kaya ang unang salita na sinabi ng matanda ng ama ng Monggol habang umaagos ang luha sa paanan ng kanyang anak? Isang kwento ng tagumpay ng mag-ama na nakakabagbag damdamin, na hindi mo mapipigilang umiyak, ay magsisimula ngayon. Ulaanbaatar, Mongolia, ang simula ng pagsuko. Ang hangin sa taglamig ng Ulaanbaatar, Mongolia, ay nanunuot at napakalamig, ngunit mas mabuti pa iyon kaysa sa mga salitang humiwa sa aking dibdib noong araw na iyon. Pebrero 2019. Sa seremonya ng pagtatapos sa National University, binasa ang pangalan ko, isang valedictorian, bumuhos ang palakpakan, at kinuha ko ang diploma na nanginginig ang aking kamay. Ito ang resulta ng 4 na taon ng pag-aaral. Natutulog lang ako ng 2 oras araw-araw, at inuubo ko ang dugo. Nagpursige ako ng husto upang alisin ang tatak ng anak ng isang pastol ng tupa, at tanggalin ang tanikala ng kahirapan. Pagkatapos ng seremonya, pinalibutan ako ng mga lalaking nakaitim na suit. Mga HR manager sila ng pinakamalaking IT company ng China at ng software company ng Russia. Iniabot nila ang kanilang business cards at nagbigay ng matatamis na alok. Gia, sumama ka sa aming kumpanya. Tinitiyak namin sa iyo ang taunang suweldo na 600,000 piso 10 beses na mas mataas sa isang college graduate sa Mongolia. Kung pupunta ka sa Russia, magiging team leader ka sa loob ng 3 taon. Bibigyan ka namin ng kondo at kotse. Ang mga mata ng aking mga kaibigan ay nanlaki. 6,100 piso ay napakalaking pera sa Mongolia. Hindi ito maaabot ng aking ama kahit mag-alaga pa siya ng tupa habang buhay. Ang aking kaibigan ay tumunganga sa inggit. Wow, Gia, panalo ka na talaga sa buhay. Iba talaga ang valedictorian. Tapos na ang iyong paghihirap. Nakapasa na siya sa isang kumpanya sa China at naniniwala siyang sasama rin ako sa kanya. Gayunpaman, tahimik kong inilagay ang kanilang business card sa aking bulsa at nagsalita. Pasensya na. May napili na akong pupuntahan. Ha? May nag-alok pa ba ng mas magandang kondisyon? Sa Amerika ba? Hindi. Pupunta ako sa Pilipinas.
Biglang tumahimik ang paligid ng seremonya ng pagtatapos. Sumimangot ang manager ng China at ngumisi ang manager ng Russia. Ang boses ng aking kaibigan ay napakalakas kaya't lumingon ang lahat ng dumadaan. Ano ang gagawin mo sa Pilipinas? Isang bansang pulo-pulo, punong-puno ng bagyo, at walang maraming mapagkukunan. Ano ang magagawa mo doon? Maghugas ng pinggan sa kainan o maging tagatahi sa pabrika? Tumawa ang mga estudyanteng nakapaligid sa panunuya ng aking kaibigan. Para sa mga elite ng Mongolia, ang Pilipinas ay isang bansa lang kung saan pumupunta ang mga manggagawa para kumita. Gia, pag-isipan mo ulit. Kahit ang professor mo ay pinigilan ka, bakit mo pipiliin ang mahirap na Tagalog kaysa sa mas madaling Ruso o Tsino? Kung pupunta ka sa China o Russia, magiging elite ka, bakit mo pipiliin ang landas ng paghihirap? Tiningnan ako ng aking mga kaibigan na may mukhang hindi sila makaintindi. Hindi sila nagkakamali. Ang pumili ng matarik na daan kaysa sa madaling daan ay gawain ng isang hangal. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam. Sa loob ng isang taon, palihim akong nanonood ng mga dokumentaryo at balita tungkol sa Pilipinas. At ang aking puso ay nanginginig sa tuwa. Sinasabi nila na ito ay isang bansa kung saan kikilalanin ka kung mayroon kang skill kahit wala kang connection. Narinig ko na ito ay isang bansa kung saan nabubuhay ang batas at prinsipyo. Kayo ay naghahabol sa pera, ngunit ako ay naghahabol sa pangarap. Gusto kong makipaglaban ng patas gamit ang aking sariling skill. Pangarap? Makakain mo ba ang pangarap? Magising ka. Mahirap ang pamilya mo. Hindi mo ba naiisip ang iyong ama? Ang huling salita ng aking kaibigan ay tumimo sa aking dibdib. Ama, ang aking ama na nabubuhay para lang sa akin, nababalutan ng amoy ng tupa, habang buhay. Kung iisipin ko siya, hindi maiiwasang mag-alinlangan ang aking kalooban. Alam kong napakalinaw na sa ilalim ng tiwaling sistema ng Mongolia. Gaano man ako magsikap, hindi ako magtatagumpay kung walang lakad, connection. Umalis ako sa graduation hall nang hindi lumilingon. Ang mga tawanan ng aking mga kaibigan ay sumasakit sa aking tainga. Ang yabang! Pupunta lang para kumain ng tuyo at bagoong. Hindi siya tatagal ng isang taon at uuwi siyang umiiyak. Pustahan pa tayo. Ang pagtatatuwa ng isang ama. Sa bus na bumabaybay sa 700 kilometers patungo sa aking bayan, ang malawak na damuhan sa labas ng bintana ay tila tuyot at dilaw, katulad ng aking puso. Nang makarating ako sa bahay, nagkukumpuni ang aking ama ng balat ng tupa sa harap ng jar. Ang kanyang mukha ay namumula at basag sa lamig, at ang kanyang mga daliri ay matitigas. Nang makita niya ako, itinigil niya ang kanyang trabaho at tumakbo. Anak ko, nakauwi ka na. Valedictorian, napakagaling. Natupad na ang pangarap ko habang buhay. Hinalagpasan niya ang aking magaspang na kamay habang may luha sa kanyang mga mata. Naghahain siya ng mainit na tsaa at lamb stew, at nagtanong ng may malaking tuwa, kaya, ano na ang gagawin mo? Nag-alok ba ang kumpanya ng China? Ang suweldo raw ay napakalaki. Ngayon, makakapamuhay ka na ng marangya. Nag-alok ba ang kumpanya ng marangya? Hindi ako nakapagsalita kaagad. Iniiwasan ko ang mga mata ng aking ama na punong-puno ng pag-asa at yumuko ako. Tay, may sasabihin po ako. Oh, sabihin mo. Hahanapin ko kahit ang bituin sa langit para sa iyo kung gusto mo. Hindi po ako pupunta sa China. Ano? Sa Russia. Gia. Ang ganda rin daw ng kondisyon doon. Hindi po. Gusto kong pumunta sa Pilipinas. Crack! Nahulog ang tasa ng tsaa ng aking ama sa sahig at nagkapira-piraso. Ang mabigat na katahimikan ay bumalot sa jar. Pilipinas? Ngayon lang ba sinabi mo ang Pilipinas? Opo, gusto kong pumunta sa Pilipinas at magtagumpay bilang developer gamit ang aking major. Nabaliw ka ba? Pasikat ka na ba? Nanginginig ang boses ng aking ama. Pinalaki kita ng mag-isa, nagpagulong-gulong sa putikan sa ganitong katandaan para mag-alaga ng tupa. Ang lahat ng kaibigan mo ay pupunta sa malalaking kumpanya at magtatrabaho sa mainit na office. Pero bakit ikaw ay pupunta sa ibang bansa para magpakahirap? Kikilalanin ba ng Pilipinas ang college degree mo?
Hindi ba't pupunta ka lang doon para maglinis ng sahig ng pabrika o maghugas ng pinggan sa kainan? Hindi po, Tay. Ang Pilipinas ay isang bansa ng teknolohiya. Doon ako matututo at magiging pinakamahusay sa mundo. Huwag kang maingay. Sumigaw ang aking ama at sinipa ang aking suitcase. Nagkalat ang mga aklat ng Tagalog sa loob. Dinampot ng aking ama ang mga aklat at akmang ihahagis sa apoy. Tay, huwag po. Umiyak ako at kumapit sa braso ng aking ama. Alam mo ba kung gaano ako naghirap para matuto nito? Pakiusap, makinig ka sa akin. Ang mga ganitong bagay ang sisira sa iyo. Ano ang matututunan ng inapo ng imperyo ng Mongol sa bansang pulo-pulo na iyan? Itigil mo na. Tawagan mo ang kumpanya ng China. Sabihin mo sa kanila na pupunta ka bukas na bukas. Ayoko po. Nangalapong-gara. Nangalapong-gara. Kahit mamatay ako, ayoko. Hindi ko gusto magtrabaho sa isang lugar kung saan hindi ka mabubuhay ng walang suhol o lakad. Pak! Umalingaw-ngaw ang isang sampal sa aking pisngi. Ito ang unang beses na sinampal ako ng aking ama. Tulala siyang nakatitig sa kanyang kamay. Umiyak ako habang dinidiligan ng luha ang mga aklat. Umalis ka. Ang boses ng aking ama ay mababa ngunit matigas. Ang aking anak ay matalino at marunong. Ang isang hangal na katulad mo na hindi makakita ng sarili mong kinabukasan ay hindi ko anak. Lumayas ka sa aking harapan ngayon. Pinalayas ako at lumabas ako sa ger. Ang kalangitan sa gabi ng Mongolia ay punong-puno ng mga bituin, ngunit wala akong makita. Ang kalungkutan ng pagtatakwil ng aking ama ay mas malamig kaysa sa buto-butong lamig. Umupo ako sa tabi ng koral ng tupa at umiyak ng buong gabi. Narinig ko ang alulong ng lobo sa malayo, ngunit hindi ako natakot. Pakiramdam ko, nasa dulo na ng mundo ang aking buhay. Nagkamali ba ako? Dapat ba akong magpakontento sa katotohanan tulad ng sinabi ng aking mga kaibigan? Kung mayroon akong 600,000 piso, magiging madali ang buhay namin ng aking ama. Bakit ako nagpapakasarap sa paghihirap? Ngunit hindi ako sumuko. Sa aking dibdib, nag-aapoy na ang alab ng Pilipinas. Ang pangarap na maranasan, kahit minsan lang, ang isang lipunan kung saan ang pagsisikap ay gantimpala at ang pantay na pagkakataon ay hindi lamang salita. Alam ko na kung titigil ako ngayon, habang buhay akong magiging pastol sa anino ng aking ama o magiging alipin ng isang tiwaling boss. Ang bilihan ang tupa. Kinaumagahan, gumising ako ng maga ang mga mata. Lumabas ang aking ama sa ger. Mukha siyang hindi natulog ng magdamag. Kailangan kong itaboy ang mga tupa. Sumakay siya sa kabayo at naglaho sa damuhan. Ang kanyang likod ay napakaliit at mukhang mahina at sumakit ang aking puso. Nagdesisyon ako. Ipapakita ko sa aking ama na tama ang aking pinili. Magtatagumpay ako at tatayo ng marangal sa kanyang harapan. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Kailangan ko ng pera para makapunta sa Pilipinas. Airfare, stay, visa fee kailangan ko ng minimum na 200,000 piso. Ang pera lang na nasa akin ay 10,000 piso na naipon ko mula sa scholarship. Naisip kong manghiram sa mga kaibigan, ngunit hindi ko kayang lapitan ang mga nanuya sa akin. Hindi rin ako pinahiram ng bangko. Walang nagpapahiram ng pera sa isang graduate na walang trabaho. Nawawalan ako ng pag-asa. May pangarap ako, ngunit hindi ako makaalis. Nakaupo ako tulad ng isang ibong bali ang pakpak, nakatingin lang sa damuhan, nang makita ko ang isang truck na papalapit, nagdudulot ng alikabok. Ito ang truck ni Tio Bal, ang mga ngalakal ng hayop. Dumarating siya sa amin minsan o 2 beses sa isang taon para bumili ng tupa. Ngunit bakit siya dumating sa panahong hindi pa ito bilihan ng tupa? Tumigil ang truck at bumaba si Tio Bal. At kasunod niya, lumitaw ang aking ama na nakasakay sa kabayo. Tay, dumating ako. Tawag mo kaagad, kaya't dumating ako. Pero, ibebenta mo ba talaga silang lahat? Hindi ba't parang mga anak mo itong mga tupa? Huwag ka nang magsalita. Ikarga mo na. Hindi ako makapaniwala. Ibebenta ang lahat? Ano? Binuksan ng aking ama ang pinto ng koral ng tupa. At nagsimula siyang itaboy ang 100 tupa na inalagaan niya habang buhay.
na may kanya-kanyang pangalan patungo sa truck. Tay, anong ginagawa mo? Tumakbo ako at hinarangan ang kanyang daan. Wag! Alam mo ba kung anong tupa ito? Ito ang lahat ng yaman mo. Paano tayo mabubuhay kung ibebenta mo ito? Madiin akong itinulak ng aking ama. Pupunta ka sa Pilipinas, hindi ba? Sumigaw siya. Pupunta ka kahit mamatay ka, hindi ba? Kung gayon, pumunta ka. Pupunta ka ba ng walang dala para maging pulubi? Magpapakita ka ba ng kahihiyan sa mga Mongol sa pamamagitan ng pamumuhay tulad ng isang Pilipinong mahirap? Ayokong marinig ang kuwento na ang anak ko ay sumuko sa pangarap dahil walang pera. Tumulo ang malalaking luha mula sa mga mata ng aking ama. Umalis ka. Kung mabigo ka at mamatay sa lansangan, huwag na huwag kang magpapakita sa akin ulit. Huwag kang magpapakita hanggat hindi ka nagtatagumpay. Naintindihan mo ba? Umiyak ang aking ama habang hinahampas ang likod ng mga tupa. Ang pag-iyak ng mga tupa ay humalo sa aking pag-iyak at umalingaw-ngaw sa damuhan. Parang pinipilas ang laman ng aking dibdib sa tuwing may tupa na umaakyat sa truck. Hindi lang sila hayop. Sila ang kabataan ng aking ama, ang buhay ng aming pamilya, at ang aking mga kaibigan na nagbigay ng aking tuition. Ang lahat ng dalang-daang tupa ay naisakay sa truck. Sa bakanteng koral, ang amoy lang ng tupa at tunog ng hangin ang naiwan. Ang landas ng pag-asa. Inabot ni Theobald sa aking ama ang isang makapal na sobre ng pera. Hindi man lang binilang ng aking ama, itinulak niya ito sa aking dibdib. Kunin mo. Ito ang tiket mo sa Pilipinas na gusto mo. Ang sobre ng pera ay parang bolang apoy na napakainit. Pera ito na binabad sa dugo, pawis, at luha ng aking ama. Lumuhod ako sa lupa at hinawakan ang laylayan ng pantalon ng aking ama. Tay, patawad. Hindi na ako aalis. Dito na lang ako titira. Mag-aalaga ako ng tupa kasama mo habang buhay. Huli na. Iwinaksi ng aking ama ang aking kamay at tumalikod. Naibenta na. Wala nang balikan. Umalis ka. Tumayo ka na ngayon din. Pumasok ang aking ama Sager. Mula sa likod ng saradong pinto. Narinig ko ang pag-iyak ng aking ama. Ang tunog na parang hayop na umiiyak ay nagpasikip sa aking paghinga. Inilagay ko ang pera sa loob ng aking damit at inayos ang aking mga gamit. Ilang damit, ang aklat ng Tagalog, at isang litrato ng aking ina. Iyan ang lahat ng aking yaman. Naglakad ako patungo sa pasukan ng nayon at ilang beses akong lumingon. Baka lumabas ang aking ama, baka hatid niya ako. Ngunit hindi bumukas ang pinto ng ger. Sa halip, nakita ko ang anino ng aking ama na nakatanaw sa akin mula sa tuktok ng burol. Alam kong nakatayo siya doon tulad ng isang bato hanggang sa maglaho ako sa kanyang paningin. Sa bus patungong Ulaanbaatar Airport, nanumpa ako at muling nanumpa. Tay, hindi ko sasayangin ang perang ito. Magtatagumpay ako at magdadala ako ng sapat na pera para makabili ng hindi lang 200, kundi 2,000, hindi 2,002 pa. Manatili kang malusog hanggang noon. Ang pangarap sa Cebu Industrial Zone. Lumipad ang eroplano at lumayo ang lupa ng Mongolia sa aking paanan. Ang mga bundok na nababalutan ng niebe at ang tuyot na disyerto ay naging parang laruan. Wala na akong balikan. Nasa likuran ko ang saradong daan at sa harapan ko ay ang hindi tiyak na kapalaran. Makalipas ang 4 na oras na paglipad, dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Naya, ang nakakasilaw na ilaw at ang eleganteng gusali, ang walang humpay na dami ng tao. Lahat ay iba sa Mongolia, kahit ang amoy ng hangin ay kakaiba. Ito na ba ang Pilipinas? Ang lupain ng pagkakataon na pinangarap ko. Ngunit ang katotohanang hinarap ko nang lumabas ako sa airport gate ay isang malamig na hampas ng hangin. Kakaibang wika, malamig na tingin, at higit sa lahat, ang bigat ng lahat. Kinuyom ko ang aking kamao. Natatakot ako. Ngunit ang oras para matakot ay isang luho. Ako ay isang nagkasala na nagdala ng buong yaman ng aking ama. Ito na ang digmaan. Kailangan kong mabuhay dito. Hindi, kailangan kong manalo. Hila-hila ko ang aking suitcase at nagtungo sa bus terminal
Ang aking unang destinasyon ay isang industrial city sa Cebu na sinasabing punong-puno ng mga foreign workers. Hindi ang mga matatayog na gusali ng Makati, kundi ang mga pabrika na nababalutan ng langis ang naghihintay sa akin. Hindi ko alam noon na hindi ang buhay ng developer na pinangarap ko, kundi ang malupit na katotohanan ng pag-ikot ng tornilyo sa harap ng malamig na conveyor belt ng 12 oras araw-araw ang naghihintay. At hindi ko rin naisip na doon magsisimula ang tadhana na magpapabago sa aking buhay. Ang hangin ng Philippine Industrial Zone ay iba sa damuhan ng Mongolia. Ang amoy ng langis at ang ingay ng bakal na hinihiwa ay hindi ang larawan ng pinakamodernong bansa ng teknolohiya na inisip ko. Naitalaga ako sa isang small and medium-sized enterprise na tinatawag na Global Pinoy Tech GPT. Maganda ang pangalan, ngunit ito ay isang maliit na pabrika na may mga lumang prefabricated buildings. Nang makita ako ng president na si Ginoong Saturnino, hindi niya tiningnan ang aking resume at sa halip ay kinumpirma ang aking palad, mukhang matibay ang kamay mo. Ang mga bata ng Mongolia ay may malakas na mata at malakas na katawan, hindi ba? Pasado. Iyon na ang buong interview. Hindi mahalaga sa kanya ang katotohanan na nagtapos ako bilang valedictorian ng National University ng Mongolia o na kaya kong magsulat ng artificial intelligence algorithm. Para sa kanya, ako ay isang murang, matibay, at masunuring piyesa lamang. Ang dormitory na ipinakita sa akin ay isang container box sa likuran ng pabrika. Nang buksan ko ang pinto, sinalubong ako ng amoy ng suka at halumigmig. Sa maliit na silid na iyon, may 3 roommate na mula sa Vietnam at iba pang probinsya ng Pilipinas na naninirahan na. 2 double-deck beds. Sa masikip na silid na ito, inalis ko ang aking mga gamit. Kinagat ko ang aking labi habang itinutulak ang suitcase na binili gamit ang dugo at pawis ng aking ama sa ilalim ng kama. Ito ang aking simula. Magsisimula ako sa pinakamababa. Kakayanin ko. Ngunit ang katotohanan ay mas malupit kaysa sa aking determinasyon. Sa unang araw ng trabaho, mayroon akong kaunting pag-asa. Ngunit dinala ako ng foreman sa isang maingay na sulok ng pabrika at inihagis sa akin ang isang pares ng guwantes. Sige, ito ang trabaho mo simula ngayon. Nakikita mo ba ang mga piyesa na lumalabas sa conveyor belt? Piliin mo ang mga defective doon at ilagay sa box. Ang quota mo sa isang araw ay 5,000 piraso. Naintindihan mo ba? Ang lamig ng diskriminasyon. Tulala akong nakatayo. Development team? Pumunta ako rito para sa coding. Ngunit kailangan kong lunukin ang salitang gusto kong sabihin. Mahina ako sa Tagalog, at higit sa lahat, natatakot akong mapaalis sa unang araw pa lang. Simula noon, nagsimula ang parang impyerno na araw. Mula atin ng umaga hanggang atin ng gabi, kailangan akong magtrabaho ng nakatayo ng 2 oras. Ang conveyor belt ay hindi naghihintay. Kung magpabaya ako ng kaunti, matatapon ang mga piyesa sa sahig. At sa tuwing iyon, sisigaw ang foreman. Hoy, Gia! Mag-ingat ka! Titigil ang line dahil sa iyo. Dahil ba sa nag-aalaga ka ng tupa sa Mongolia, ang bagal mo kumilos? Dahil nag-aalaga ako ng tupa. Ang salitang iyon ay tumimo sa aking dibdib tulad ng sibat. Oo, nag-aalaga ako ng tupa. Ngunit kasabay nito, ako ay isang valedictorian na nagpupuyat para lutasin ang calculus at programming language. Ngunit dito, ako ay isang babaeng Mongol lang na hindi makapagsalita ng maayos. Ang aking major ay walang silbi dito. Ang aking utak, na nagsulat ng komplikadong algorithm, ay naging manhid. Ang aking mga daliri, na pinindot ang keyboard ng maselan, ay nasugatan at dumugo dahil sa magaspang na pyesa. Ang aking mga paa ay namaga at hindi nakasya sa sapatos, ngunit hindi ako makapagsalita ng masakit. Ang lunch break ang tanging oras na nakakaupo ako. Ang menu ng kantin ay araw-araw na maanghang na sabaw o maalat na pagkain. Ibang-iba sa pagkain ng Mongolia. At sa una, hindi ko kaya ang amoy. Ngunit pinilit kong inumin kahit ang sabaw. Kailangan kong kumain para mabuhay. Kumain ka at magtiis. Hindi ako maaaring magreklamo sa pagkain habang ipinagbili ng aking ama ang 100 tupa para ipadala ako.
Habang tinitiis ko ang sakit ng tiyan ko sa hindi nakasanayang lasa, pinilit kong lunukin ang kanin. Ang mga empleyado na Pilipino sa kabilang mesa ay nagtatawanan at nag-iingay, at itinuturing akong hindi nakikita. Minsan, titingnan nila ako, at sa kanilang tingin, hindi curiosity kundi paghamak o awa ang nakahalo. Hindi yata sanay kumain ng ganito ang bata sa bansa nila. Hayaan mo na. Pumunta siya rito para kumita, kaya kailangan niyang kainin ang anumang ihain. Sa tuwing naririnig ko ang kanilang chismis, yumuyuko ako. Ang luha ay tumutulo sa aking kanin, ngunit hindi ko itinigil ang aking kutsara. Ang hamon at ang pagkakataon. Nang bumalik ako sa dorm, ang aking katawan ay mabigat. Wala akong lakas para maghugas, at bumagsak ako sa kama. Tiningnan ako ng aking mga kasama sa silid ng nag-aalala. Gia, ayos ka lang ba? Ganyan talaga sa simula. Gusto mo bang lagyan ko ng ointment ang paa mo? Ang aking roommate na si Ate Lina mula sa Vietnam ay nagbigay ng masahe sa aking paa. Kung wala ang kanilang tuldok-tuldok na pag-aliw, hindi siguro ako tumagal ng 1 linggo. Nang lumalim ang gabi, naging tahimik ang maliit na silid, ngunit hindi ako makatulog. Nakatingin ako sa pulang ilaw ng industrial zone sa labas ng bintana at naisip ko ang aking ama sa Mongolia. Ano kaya ang ginagawa ni tatay ngayon? Siguro nagbubuntong hininga habang nakikita ang bakanteng koral ng tupa. Naniniwala siyang isa akong marangal na developer sa Pilipinas. Gusto kong tawagan ang aking ama, ngunit hindi ko kaya. Kung marinig ko ang isang salita lang niya na ayos ka ba? Kumakain ka ba ng maayos? Baka bumagsak ako. Ayos lang ako, tay. Malaki ang kumpanya at napakabait ng mga tao. Ang program na ginawa ko ay ginagamit na sa kumpanya. Nag-practice ako ng daan-daang beses na magsinungaling sa aking isip. Ngunit wala akong lakas para sabihin iyon, kaya't umiyak ako ng tahimik sa ilalim ng kumot. Lumipas ang 3 buwan nang dumating ako sa Pilipinas. Nagkaroon ng maliit na kaguluhan sa pabrika. Nasira ang bagong automated welding machine na binili ng president. Isang mamahaling equipment na inimport mula sa Alemanya, ngunit nakasulat ang manual sa Ingles at Aleman, kaya't walang makialam. Lintik! Ano na naman ito? Kakabili lang. Sira na. Sumigaw si Ginoong Saturnino habang sinisipa ang makina. Kinakailangan nilang itigil ang factory line sa loob ng ilang araw para lang tawagin ang engineer. Maingat akong lumapit sa makina. Nang makita ko ang error code sa monitor, isa itong problema sa software conflict. Madaling ayusin sa pamamagitan ng pag-edit ng ilang code. Ito ang aking specialty. Sir, President, maaari ko bang tingnan? Naglakas loob akong magsalita. Tiningnan ako ni Ginoong Saturnino at ng foreman ng nagtataka. Ikaw? Hoy, marunong ka ba ng alphabet? Mahal na makina ito. Kung masira pa, kaya mo bang bayaran? Hindi po, pero nag-aral po ako ng ganito sa unibersidad. Huwag kang magbiro. Ano ang alam ng anak ng pastol sa makina? Umalis ka. Nakaharang ka. Pumunta ka at magbalot ka na lang ng box. Madiin akong itinulak ng foreman. Napaupo ako sa sahig. Narinig ko ang mahihinang tawanan sa paligid. Alamin mo ang iyong lugar, Gia. Gawin mo lang ang inuutos sa iyo. Hindi ka nga marunong magtagalog, sumasali ka pa. Nahihiya ako. Napakainit ng aking mukha. Wala akong nasabi at bumalik ako sa pagbabalot ng box. Nanlalabo ang aking paningin at hindi ko makita ang mga linya ng box. Bakit ako tinatrato ng ganito? Ako ang valedictorian ng pinakamahusay na universidad ng Mongolia, kaya kong ayusin ang makina na ito. Bakit walang naniniwala sa akin? Sabi nila. Ang Pilipinas ay ang bansa ng pagkakataon. Sabi nila, magtatagumpay ka basta may skill ka. Ngunit ang salitang iyon ay para lang pala sa mga Pilipino. Para sa isang foreign worker na katulad ko, ang Pilipinas ay isang malaking pabrika lang ng assembly line. Gusto lang nila ang aming labor at wala silang pakialam sa aming utak at pangarap. Ang pagkilala. Noong gabing iyon, nagsisi ako sa unang pagkakataon. Tama ang aking mga kaibigan. Isa akong tanga. Sinira ko ang aking buhay dahil sa pride.
Uuwi na lang ba ako ngayon? Magsosorry sa aking ama at magsisimula ulit. Ngunit wala na akong balikan. Ang perang ipinagbili ng 102 pa ay naubos na sa plane fare at initial expense. Kung uuwi ako ng walang dala, baka himatayin ang aking ama sa shock. Ako ay isang daga na nakulong sa isang butas na walang labasan. Isang araw, habang ako ay nawawalan ng pag-asa at unti-unting nalalanta, dumating ang pagkakataon. Hindi pagkakataon, kundi aksidente marahil. Sa lunch break, kumakain ako ng mag-isa sa sulok ng kantin tulad ng dati. Ngunit narinig ko ang isang seryosong usapan mula sa katabing mesa. Mga empleyado ito ng R.D. Office. Manager De La Cruz, ang Mongolian Language Translation Program na ito, mukhang hindi natin maaabot ang deadline. Bakit? Ano ang problema? Hindi talaga maayos ang font ng Mongolian. Maraming special characters. At hindi ito nare-recognize ng kasalukuyang code. Sinubukan naming i-outsource, ngunit wala kaming mahanap na may alam sa Mongolian at coding. Si Ginoong De La Cruz, ang chief researcher at de facto number 2 ng aming kumpanya, ay hawak ang kanyang ulo. Mongolian language coding. Ang aking tainga ay sumigla. Iyan ang dalawang bagay na pinakamahusay akong gawin sa mundo. Ang aking puso ay kumabog ng malakas. Lalabas ba ako? Paano kung balewalain na naman ako? Mapapahiya lang ako. Ngunit hindi ako pwedeng mamatay, habang buhay, na nagbabalot ng box. Ibinaba ko ang kutsara at tumayo ng tuwid. Naglakad ako ng mabilis patungo sa kanilang mesa. Sir? Manager De La Cruz. Tumingala si Manager De La Cruz at tiningnan ako. Itinigil niya ang kanyang kutsara at nagtanong ng may pagtataka. Ha? Empleyado ka ba ng production team? Ano? Ako po ay isang Mongolian. Kaya't, sa tingin ko po, kaya akong lutasin ang problemang iyan. Ang empleyado sa tabi ni Manager De La Cruz ay ngumisi. Hoy, alam mo ba kung ano ang pinag-uusapan namin? Hindi lang ito simpleng pagsasalin. Coding ito, computer language. Alam ko po, sinagot ko ng malakas. Nagtapos po ako bilang valedictorian sa computer engineering sa Mongolian National University. Nagsulat din po ako ng thesis tungkol sa AI algorithm. Ang katahimikan ay bumalot sa kantin. Ang iba pang empleyado na kumakain ay tumigil at tumingin sa akin. Ang mga mata ni Manager De La Cruz ay nanlaki. Ano? Valedictorian ng National University? Opo. At marunong din po ako ng Tagalog. Kung gagamitin natin ang structural principle ng Filipino vowels at consonants, maaayos natin ang font corruption ng Mongolian. Pakiusap po. Bigyan niyo ako ng chance kahit minsan lang. Ang aking boses ay nanginginig, ngunit ang aking mga mata ay seryoso. Ito ang pagsusugal ng aking buhay. Ang bansa ng pagkakataon. Tinitigan ako ni Manager De La Cruz ng matagal. Ang kanyang mga mata ay iba sa mga mata ng president na puno ng paghamak. Mayroon itong talim na tila nakikita ang aking talento. Sumama ka sa akin. Tumayo si Manager De La Cruz. Sir, papayagan mo ba talaga siya? Baka hangin lang ang sinasabi niya. Hindi natin malalaman hanggat hindi natin susubukan. Wala ring tayong ibang paraan. Hoy, ano ang pangalan mo? Zaya. Sige, Zaya. Titingnan ko kung ikaw ay totoo o isang malaking sinungaling. Sumama ako kay Manager De La Cruz sa R.D. office. Ito ang lugar na pinangarap ko. Ang malamig na office na may aircon. Malaking desk na may dual monitor. Ito ay langit. Pinaupo ako ni Manager De La Cruz sa isang bakanteng upuan at ipinakita sa akin ang code na may problema. Tingnan mo. Kapag nag-input ka ng Mongolian, ang lahat ng letters ay nagiging square at nagko-corrupt. Kaya mo bang ayusin ito? Umupo ako sa upuan at inilagay ang aking mga kamay sa keyboard. Ang malamig na plastic feel ay nagbigay sa akin ng kakaibang thrill. Ito ang keyboard na hinawakan ko pagkatapos ng 3 buwan. Sandali lang po. Binasa ko ang code. Isang komplikadong source code na nakasulat sa C language, ngunit malinaw ito sa aking mga mata. Ang Unicode setting ng Mongolian ay mali. At kung gagamitin ko ang combination principle ng mga salitang Pilipino, mas madali kong malulutas ang problema ng Mongolian.
Huminga ako ng malalim at nagsimulang pindutin ang keys. Tatatatatata. Ang aking mga daliri ay sumasayaw. Hindi ito ang mabagal na kilos na nag-assemble ng piyesa sa production line. Tulad ng isang isda na nakakuha ng tubig, lumangoy ako sa dagat ng code. Oh, teka. May mahinang boses ang lumabas mula sa empleyado na nakatingin sa likuran ko. Ang bilis. Mukhang marunong talaga siyang mag-type. 10 minuto, 20 minuto. Hindi ko na malayan ang oras. Ako ay nasa isang estado ng immersion kung saan ako lang at ang monitor ang umiiral. At eksaktong 30 minuto, tapos na po. Pindot ko ang enter key at ang Mongolian sentence ay lumabas ng malinaw sa screen ng walang corruption. Hello! Masaya akong makilala ka. Tagumpay! Wow! Ang galing! Naghiyawan ang mga empleyado ng R&D office. Ang problema na hindi nila nalutas sa loob ng ilang araw ay nalutas ng isang Mongolian female production worker sa loob ng 30 minuto ng lunch break. Si Manager Dela Cruz ay tumitig sa monitor at sa akin nang hindi makapaniwala. Pagkatapos ay bigla niyang hinawakan ang aking kamay ng mahigpit. Zaya, sino ka ba talaga? Bakit ka nag-iikot ng tornilyo sa pabrika kung may ganyan kang skill? Hindi ko napigilan ang aking sarili at napaiyak. Ang kalungkutan na naipon sa loob ko ay bumaha ng sabay-sabay. Walang naniwala sa akin. Dahil ako ay Mongolian, dahil ako ay babae, dahil hindi ako marunong magtagalog, hindi nila ako binigyan ng pagkakataon. Ang malalaking luha ay tumulo mula sa aking mga mata at binasa ang keyboard. Kumuha kaagad si Manager Dela Cruz ng tissue at ibinigay sa akin. Patawad. Hindi ako tumitingin ng maayos. Kami ay naglagay ng hiyas sa putik. Ang pangalawang buhay. Nang hapong iyon, tumakbo si Manager Dela Cruz sa office ng President at pagkatapos ng isang oras na may nagtatalong boses, bumaba siya at sinabi sa akin, Zaya, mag-impake ka. Ha? Tinitanggal po ba ako? Hindi. Ngumiti si Manager Dela Cruz. Hubarin mo na ang greasy overall na iyan. Ikaw ay regular employee na ng development team simula ngayon. Ha? Bukas, sa tabi ng desk ko ka magtrabaho. Aayusin namin ang kontrata mo sa salary level ng isang college graduate. Ang utak at teknolohiya mo, huwag mong hayaang masayang dito. Napaupo ako at umiyak ng malakas. Ito ang mga luha na pinigilan ko noong galit ako sa president, noong binaliwala ako habang kumakain. Ngunit ngayon, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng tulong at pasasalamat. Ang Pilipinas ay hindi isang malamig na bansa. Ang Pilipinas ay isang bansa na kumikilala sa kakayahan. Si Manager De La Cruz, na nakakita sa akin na nakabaon sa putik ng pabrika, ay nagpunas ng langis sa aking mga kamay at inabot sa akin ang kanyang kamay. Ang kanyang mainit na kamay ang muling nagpaandar sa aking frozen heart. Noong gabing iyon sa unang pagkakataon, nagawa kong tawagan ang aking ama. Hello? Ang boses ng aking ama sa kabilang linya ay mas matanda. Tay, ako po ito, si Zea. Zea? Buhay ka pa? Opo, Tay. Nakahanap na po ako ng trabaho. Hindi sa pabrika, kundi sa totoong office, trabaho sa computer. Kinilala po ng manager ang skill ko. Ganoon ba? Ang galing. Ang galing mo. Anak ko. Ang boses ng aking ama ay nanginginig at basa. Hinawakan ko ang telepono at umiyak ng magdamag. Ito ang simula ng aking milagrong kwento sa loob ng 5 taon. Inalis ako sa putik ng pinakamababa at ngayon ay handa na akong lumipad gamit ang aking totoong pakpak, ang pagkuha ng Pilipinong pagkamamamayan. Ang unang araw sa development team ay parang naglalakad sa ulap. Sa halip na greasy glove, mayroon akong hawak na mainit na coffee cup. Sa halip na ingay ng makina, ang click-clack ng keyboard ang umaliw sa aking tainga. Formal akong ipinakilala ni Manager Dela Cruz sa team. Ito si Zaya, ang bago nating kasama. Valedictorian siya ng Mongolian National University at ginagarantiya ko ang kanyang skill. Magpakabait kayo sa kanya. Kahit ang mga team members na nagtataka sa simula ay nagbukas ng kanilang puso nang ipakita ko ang aking coding skill. Kinilala nila ako hindi bilang isang foreign worker, kundi bilang isang may kakayahang kasamahan. Zaya,
Pakitingnan mo ang code na ito. May error dito. Wow, Zaya, ang galing mo. Ganyan pala ang pag-ayos nito. Ako ay nagtrabaho tulad ng isang isda na nakakuha ng tubig. Nang magtagumpay ang Mongolian Translation Project, tumaas ang benta ng kumpanya ng 20%. Tinawag ako ng president ng mag-isa at binigyan ako ng special bonus at humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali. Zaya, mukhang bulag ako. Patawad dahil hindi ko nakita ang hiyas. Simula ngayon, maging pillar ka ng aming kumpanya. Lahat ay tila perpekto. Ang aking suweldo ay naipon buwan-buwan sa aking bank account. Ipinadala ko ang pera sa aking bayan. Para makabili ng bagong kawan ng tupa na nawala sa aking ama at para makabili ng mainit na damit ang aking ina. Ngunit hindi ako hinayaan ng tadhana na maging payapa. Pagkatapos ng 2 taon sa Pilipinas, dumating ang masamang balita mula sa aking bayan. Ang umiiyak na boses ng aking kapatid na si Baatar. Ate, inatake si nanay. Masama raw ang puso niya. Sabi ng doktor, kailangan siyang operahan. Bumagsak ang aking puso. Si inay. Ang aking ina na nag-alaga lang sa amin habang buhay, nakatiis sa malamig na hangin ng Mongolia. Magkano? Magkano ang surgery fee? Tinatayang 300,000 piso. Kailangan daw nating dalhin siya sa Philippine Hospital. Wala tayong ganoong pera, ate. Ipinagbili ni tatay ang lahat ng tupa. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang telepono. 300,000 piso. Iyon mismo ang perang naipon ko sa loob ng 2 taon. Iyon ang aking pangarap, ang seed money, para magtayo ng maliit na venture sa Mongolia. Ngunit wala akong oras para mag-isip. Mas mahalaga si inay, kaysa sa aking pangarap. Huwag kang mag-alala. Ipapadala ko. Ayusin mo kaagad ang schedule ng surgery. Nagpunta ako kaagad sa bangko at ipinadala ang lahat ng aking yaman. Nang ang account balance ay maging 0 piso, relief ang naramdaman ko kaysa sa kawalan. Mabuti, mabuti na lang at kumita ako ng pera sa Pilipinas. Kung nasa Mongolia ako, baka pinanood ko na lang si inay na mamatay. Ang surgery ay matagumpay. Nagpa-opera si inay sa isang Philippine University Hospital at gumaling. Nang mag-video call ako sa kanya habang nakahiga siya sa kama, umiyak si inay habang hinahaplos ang screen na tila hinahaplos ang aking mukha. Zaya, salamat. Binuhay mo ako. Pero ikaw, paano ka? Naubos mo ang lahat ng perang pinaghirapan mo. Ayos lang po. Inay, makakahanap ulit ako ng pera, bata pa ako. Ngunit ang totoong krisis ay dumating pagkatapos noon. Tinawagan ako ng aking ama nang maubos ang aking pera. Zaya. Oo, tay. Tama na. Umuwi ka na. Ha? Naligtas na si inay. Nagpakahirap ka na. Umuwi ka na at samahan si inay. Ang laki ng kawalan mo. Pinuri ka pa ng mga kapitbahay. Masipag ka raw. Umuwi ka na at mamuhay ng madali. Ang boses ng aking ama ay desperado. Gusto ko ring umuwi. Ang amoy ni inay. Ang magaspang na kamay ni tatay. Ngunit kung uuwi ako ngayon, babalik ako sa simula. Kung uuwi ako ng walang dala, baka kailanganin kong magmakaawa ng trabaho sa tiwaling sistema ng Mongolia sa pamamagitan ng suhol ulit. Higit sa lahat, natatakot ako na matapos dito ang aking pangarap bilang developer na pinalaki ko sa Pilipinas. Tay, hindi po ako makakauwi. Anong ibig mong sabihin? Kukunin ko po ang Philippine citizenship. Ang mahabang katahimikan ay bumalot sa kabilang linya. Ang katahimikan na hindi mo marinig kahit ang hininga ay nakakasakal sa akin. Baliw ka ba? Tatalikuran mo ang Mongolian blood? Tatalikuran mo ang ating bayan? Hindi po ako tumatalikod. Magtatagumpay ako sa Pilipinas, mag-aaral ako ng Philippine Technology at tutulungan ko ang Mongolia. Kung magiging Pilipino ako, makakakuha ako ng magandang bisa para makapunta rito sina inay at tatay at makapag-aral ang aking mga kapatid. Hindi ako pwedeng gumawa ng marami gamit lang ang Mongolian passport. Huwag kang magdahilan. Sumigaw ang aking ama. Nabaliktad na ang isip mo dahil sa mga Pilipino. Ang taong tumalikod sa kanyang ninuno ay hindi magtatagumpay. Huwag mong gawin yan hanggat hindi pa ako namamatay. Mag-impake ka at umuwi ka kaagad. Kung hindi,
Hindi na kita ituturing na anak ko. BIP. Naputol ang tawag. Napasubsob ako sa malamig na sahig ng aking apartment at umiyak. Ginawa ko ito para sa buhay ng aking ama at ina, ngunit bakit kailangan akong maging masamang anak? Bakit hindi nila naiintindihan ang aking puso? Ang tagumpay ng proyekto at ang pangwakas na pagkilala. Ngunit hindi ako umatras. Ito ang aking buhay. Hindi ko pwedeng buhayin ang buhay ng aking ama. Pinunasan ko ang aking luha at umupo ulit sa harap ng computer. Ipapakita ko sa iyo na ang pagiging Pilipino ay hindi pagtataksil, kundi ang pinakadakilang desisyon para sa aming pamilya. Simula noon, namuhay ako ng parang digmaan. Nagtrabaho ako ng parang baliw sa kumpanya sa araw at nag-aral para sa naturalization exam sa gabi. Philippine history, culture, politics, law. Memoryado ko ang mga bagay na hindi alam ng mga Pilipino. Zaya, anong nangyari sa iyo? May eyebag ka na. Magpahinga ka naman. Nag-aalala si Manager Dela Cruz. Ngunit hindi ako makapagpahinga. Ang naturalization exam ay napakahirap. Ang competition rate ay napakataas. At ang screening period ay tumatagal ng higit sa 1 taon. Kung bumagsak ako kahit minsan lang, lahat ay mawawala. Sa weekend, nagboboluntaryo ako sa community center. Ginawa ko ito para makakuha ng social contribution points, ngunit nang makita ko ang mga Mongolian junior na nakilala ko doon, bumalik ang aking initial resolve. Ate, gusto ko ring maging katulad mo. Paano ako makakahanap ng trabaho sa Philippine company? Matuto ka muna ng Tagalog at huwag kang mawawala ng pag-asa. Dahil lang sa galing tayo sa mahirap na bansa, hindi ibig sabihin na mahirap din ang ating pangarap. Nanumpa ako habang nakikita ang nagniningning na mata ng aking mga junior. Isang araw, nagsimula ang isang malaking proyekto sa kumpanya. Isang joint venture sa gobyerno ng Mongolia para magtayo ng smart farm system. Ito ay ang paggawa ng isang automated agriculture system na akma sa klima ng Mongolia. Ang mga competitor ay mga sikat na pangalan. Kukunin ba natin ito? Ang mga malalaking kumpanya raw ay sasali rin sa bidding. Nagbubulungan ang mga empleyado. Kahit ang president ay nag-aalangan. Doon ako nagtaas ng kamay. President, hayaan niyo po akong mag-present. Zaya? Ikaw? Opo. Alam ko po ang Mongolian environment ng higit sa lahat. At ang makakapagpakilos sa puso ng mga Mongolian officials ay hindi ang glamorous technology, kundi ang sincerity na nakakaintindi sa kanilang sakit. Pagkatapos mag-isip, ipinaubaya sa akin ng President ang presentation. Sa araw ng bidding, ang mga Mongolian government officials ay nakaupo bilang judges. Matapos ang glamorous presentation ng mga malalaking kumpanya, ako na ang sumunod. Nagbigay ako ng bating Mongolian. Magandang araw. Ako po si Zaya, isang Mongolian daughter at future citizen ng Pilipinas. Nagkaroon ng bulungan sa hall. Isinara ko ang aking prepared script at nagsimula ng aking kuwento. Ako po ay ipinanganak na anak ng isang pastol. Lumaki ako habang nakikita ang mga tupa na namamatay tuwing taglamig at ang mga damuhan na natutuyo kapag may drought. Alam ko kung ano ang inaalala ninyo at kung ano ang kailangan ng Mongolian steppe. Ang smart farm na inaalok ng GPT ay hindi lamang isang simpleng makina. Ito ay ang lifeline para hindi na manginig sa lamig at magutom ang mga bata ng Mongolia. Nang matapos ang aking presentation, pinunasan ng luha ng isa sa mga judges. Ang appeal na mas malakas kaysa sa technical data ang nagpakilos sa kanilang puso. Ang resulta ay malaking tagumpay. Tinalo ng aming kumpanya ang mga malalaking kumpanya at nakuha ang multibilyong pisong proyekto. Zaya, nagawa natin. Ikaw ang gumawa nito. Niyakap ako ng president at tumawa. Itinaas ni Manager Dela Cruz ang kanyang thumb habang namumula ang kanyang mata. Napakagaling. Ang galing mo talaga. Ang pagbabalik ng anak. Sa celebration party noong araw na iyon, ako ang bida. Ang lahat ay nag-aalok sa akin ng inuman at papuri. Ngunit ang isang sulok ng aking puso ay nanatiling malamig. Hindi ko masabi ang masayang balita sa taong gusto kong makaalam, sa aking ama. At sa wakas, lumapit ang araw ng tadhana.
Disyembre 2023. Isang registered mail ang dumating mula sa Bureau of Immigration. Notice of Naturalization Approval. Nang buksan ko ang envelope nang nanginginig ang aking kamay, ang apat na salita na pagkamamamayan. Inaprubahan ang pumasok sa aking paningin. Nanlambot ang aking mga tuhod at napaupo ako. 5 taon. 5 taon mula nang tumapak ako sa lupa ng Pilipinas gamit ang perang ipinagbili ng 102 pa. Sa wakas, niyakap ako ng bansang Pilipinas. Ilang araw pagkatapos, ginanap ang naturalization ceremony. Nang pumasok ako sa hall na nakasuot ng suit, naroon si Manager Dela Cruz at ang aking mga kasamahan sa kumpanya, may hawak na bouquet. Congratulations! Ngayon, isa ka ng tunay na Pilipino. Umiyak ako habang tinatanggap ang pagbati ng aking mga kasamahan. Tumayo ako sa harap ng bandila ng Pilipinas at itinaas ang aking kanang kamay. Habang binabasa ko ang Oath of Allegiance bilang isang proud Philippine citizen, nasasakal ang aking lalamunan at putol-putol ang aking boses. Sinasang-ayunan ko na ipagtanggol ang konstitusyon at batas ng Republika ng Pilipinas at tutuparin ang aking obligasyon bilang isang mamamayan. Ang luha ay umagos sa aking pisngi. Hindi ito isang simpleng change of nationality. Ito ay isang deklarasyon ng tagumpay na ako mismo ang naglikha ng aking tadhana. Nang matapos ang seremonya at lumabas ako, malamig ang hangin ng taglamig, ngunit hindi ako giniginaw. Mukhang mas asul ang kalangitan. Sige, umuwi na tayo. Nagbakasyon ako sa kumpanya at kumuha ako ng plane ticket papuntang Mongolia. Sa tingin ko, kaya ko nang tumayo ng marangal sa harap ng aking ama ngayon. Hindi, gusto kong humingi ng tawad sa aking ama. Gusto kong sabihin sa kanya na bumalik ako, hindi bilang isang masamang anak, kundi bilang isang mas malaking anak na niyakap ng dalawang bansa. Ang huling luha ng isang ama. Nang dumating ako sa Ulaanbaatar Airport, sinalubong ako ng aking kapatid na si Baatar. Pagkatapos ng 5 taon, ang aking kapatid ay lumaki na at naging isang binata. Ate, nagyakapan kami at umiyak ng matagal. Si tatay? Hindi ba siya dumating? Ate, nasa bahay si tatay. Mukhang hindi pa rin natutunaw ang galit niya. Kinabahan ako. Galit pa rin ba siya sa akin? Ngunit hindi ako aatras. Pupunta ako at hihingi ng tawad. Sumakay kami sa kotse at nagmaneho ng 5 oras. Hanggang sa makarating kami sa ger ng aming pamilya. Sa damuhan habang papalubog ang araw, ang puting ger ay nakatayo ng mag-isa. Ito pa rin ang parehong tanawin noong umalis ako, 5 taon na ang nakakaraan. Nakatayo ang aking ama sa harap ng ger. Ang kanyang likod, na nakatingin sa malalayong bundok ay maskuba, at ang kanyang buhok ay puting-puti na. Tay. Tinawag ko siya nang nanginginig ang boses. Dahan-dahang lumingon ang aking ama. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng malalim na kunot na nasunog sa araw. Nang makita niya ako, tumayo siya ng matigas, walang sinasabi. Umuwi na po ako. Ako po ito, si Zaya. Naglakad ako hanggang sa harap ng aking ama at lumuhod. At kinuha ko ang isang passport mula sa aking bag. Isang red passport na may golden seal ng Philippine Sun and Stars. Tay, tinupad ko ang aking pangako. Umuwi ako ng nagtagumpay. DHEAC. DHEAC. Kinuha ko na ang Philippine citizenship at naging isa ako sa pinakamataas na tao sa kumpanya, sunod sa president. Simula ngayon, maaari ko na kayong bigyan ng mas madaling buhay. Tiningnan ng aking ama ang passport at hinampas ito ng kanyang tungkod. Ano itong papel na ito? Ano ito? At inagaw ka sa akin. Tay, gutom ka ba? Walang emosyon na sinabi ng aking ama. Kumain na tayo. Ang isang salita na iyon ng aking ama ay nagpadaloy ng luha sa akin. Inakala ko na magagalit siya o palalayasin niya ako, ngunit kumain na tayo. Pumasok ako sa ger. Ang amoy ng mainit na lamb soup na inihanda ni inay ay pumuno sa aking ilong. Niyakap ako ni inay at umiyak nang makita ako. Anak ko, naghirap ka, hindi ba? Gaano ka kahirap? Nangalahati ang mukha mo. Inay, namiss po kita. Ang buong pamilya ay umupo sa bilog na lamesa. Naghari ang katahimikan.
Kumain lang ng tahimik ang aking ama. Naglakas loob akong kumuha ng regalo mula sa Pilipinas. Tay, ito po, ginseng. Napakagandang gamot daw sa Pilipinas. Kailangan mo itong kainin at maging malusog. At pagkatapos, ito, kinuha ko ang isang makapal na sobre at inilagay sa harap ng aking ama. Ito po ang pambili ng tupa. Pera po ito na makakabili ng hindi lang 200, kundi 2,000 tupa na ipinagbili mo para sa akin 5 taon na ang nakakaraan. Hindi man lang tiningnan ng aking ama ang sobre. Inilapag niya ang kutsara ng malakas at tiningnan ako. Zeya, oo, tay, masaya ka ba sa Pilipinas? Ha? Kumita ka ng maraming pera at naging mataas na tao. Masaya ka ba sa ganoon? Nag-alinlangan ako ng kaunti. At pagkatapos ay sumagot ako ng may lakas. Opo, masaya po ako. Kapag kinikilala ang aking pagsisikap at nakikita ko na nagiging madali ang buhay ng mga tao dahil sa technology na ginawa ko, masaya ako, parang ipinanganak ako ulit sa Pilipinas. Tinitigan ako ng aking ama ng matagal. At pagkatapos, huminga siya ng malalim. Kung ganoon, ayos lang. Ano pa ang sasabihin ng isang magulang kung masaya ang kanyang anak? Pinunasan ng aking ama ang kanyang luha. Talo ako. Sino ang makakatalo sa katigasan ng ulo mo? Mongolian ka man o Pilipino? Basta't masaya ka. Iyon ang anak ko, tay. Hinawakan ng aking ama ang aking kamay. Ang magaspang at matigas na kamay na iyon ay mainit. Patawad. Sinubukan ng isang hangal na ama na sirain ang pakpak mo. Sinubukan kong pigilan ka sa aking sariling kagustuhan habang gusto mong lumipad sa mas malawak na mundo. Patawarin mo ako. Hindi po, tay. Ako po ang humihingi ng tawad. Ako ang masamang anak. Nagyakapan kami at umiyak ng malakas. Ang 5 taon ng di pagkakaunawaan ay nahugasan ng luha. Hindi ako itinakwil ng aking ama. Nag-alala lang siya. Natakot siya na baka masaktan ako sa malupit na mundo. Ang katapusan ng kuwento. Kinabukasan, nagkaroon ng fiesta sa nayon. Nagkatay ang aking ama ng isang tupa at ipinagmalaki ako sa buong kapitbahay. Magtipon-tipon kayo. Ang aking anak ay bumalik mula sa Pilipinas bilang isang doktor. Nagtatrabaho siya sa isang malaking kumpanya tulad ng Toyota. Ang aking mga kaibigan ay dumating din. Hindi sila makapagsalita nang makita nila ang aking business card. Wow! Zaya! Nagawa mo talaga. Kami, natanggal sa trabaho sa kumpanya ng China pagkatapos ng 1 taon. Habang nakikita ko ang kanilang mga mata na puno ng inggit, naisip ko, ako ang nanalo. Ako, na pumili ng matarik na daan kaysa sa madaling daan, ay nagtagumpay sa huli. Inalok ko sila na magtrabaho sa Philippine branch sa Mongolia at umiyak sila sa pasasalamat. Sa huling gabi ng aking bakasyon, umupo kami ng aking ama sa harap ng ger at tiningnan ang mga bituin sa kalangitan. Ang hangin ng damuhan ay malamig. Zaya. Oo, tay. Ang Pilipinas ay napakagaling na bansa, hindi ba? Paano nila ginawang tao ang isang matigas ang ulo na katulad mo? At itinuro ng aking ama ang mga bituin sa kalangitan. Ang isang bansa na niyakap ang anak ng iba na parang sarili niyang anak, iyan ay mapagkakatiwalaan. Salamat. Salamat sa Pilipinas dahil binigyan ka ng buhay at dahil pinayagan ka nilang mabuhay ng marangal doon. Ang mga salitang iyon ng aking ama ay mas mahalaga kaysa sa anumang trophy na nakuha ko. Kinabukasan, ang buong pamilya ay naghatid sa akin sa airport. Humayo ka ng malusog, anak ko. Hindi. Anak ng Pilipinas. Niyakap ako ng aking ama ng mahigpit. Huwag mong ipahiya ang Mongolia. Magbayad ka ng utang na loob sa mga Pilipino habang ikaw ay nabubuhay. At kung minsan, minsan lang, kung naalala mo ako, tawagan mo ako. Tay, madalas po akong babalik. Mayaman na po ako, kaya't makakasakay ako ng eroplano kaagad. Sumakay ako sa eroplano at tiningnan ang labas ng bintana. Lumalayo ang damuhan ng Mongolia. Ngunit hindi ako malungkot tulad ng dati. Ngayon, mayroon na akong 2 bayan. Ang Mongolia na nagluwal sa akin, at ang Pilipinas na nagpalaki sa akin. Pinikit ko ang aking mga mata at ngumiti. Salamat Pilipinas. Sa pagtanggap mo sa akin,
sa pagtitiwala mo sa akin. Ngayon, ako na ang susunod para sa iyo. Ito ang record ng 5 taon ng babaeng pastol na si Zaya, hanggang sa maging Philippine citizen siya. Hindi na ako ang bata ng putik, ako ay isang marangal na sisne na lumalangoy sa malawak na lawa ng Pilipinas.